no. 졸려. Sleepy? Alam niya dumating ako, lumabas ng room niya. I love you! Ayoko nung way of studying dito sa Korea. Sobra talaga. Papaon to ni Omoni, Cheokgokum. This is the food. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Get ready with me. We're going to go for a walk. Yes, walk lang. So, as much as possible, sa umaga, hindi ako nagfe-facial foam. Water lang. Tapos, apply ako ng moisturizer. Ang gamit kong moisturizer ay from Innisfree. Green Tea Seed Hyaluronic Cream. Okay, after moisturizer, kailangan nating mag-sun cream. Gamit ko is Vitamin C Tone Up Sunscreen. Kita ba? Yan. Siyempre, kailangan hanggang leeg. Actually, gloomy yung weather today. Pero, sunscreen is a must. And then, siyempre, hindi lang yung mukha and neck ang kailangang applyan ng sunscreen. Kailangan din yung body. So, I apply Sun Lotion Easy Wash from Chaju. Hindi lang yung arms, pati legs, kasi shorts yung sinusuot ko kapag nag-walk or jog ako. Mainit na kasi kapag leggings. So, the legs is, legging. Ano daw? Sobrang light talaga sa pakiramdam tong sun lotion na ginagamit ko. Medyo pricey lang eh. And then for my sportswear, Nike naman, lahat. Sports bra. Then ito, running shorts. Meron din akong windbreaker. So, wait. Okay, so, this is the fit. Bloated ako kasi magkakaroon na ako. Siyempre, kailangan pa rin nating mag-accessories para may dating and may style pa rin. Earrings. And necklace. Lumalabas ba ako na walang windbreaker? Yes. Hindi ako nahihiya to netizens kasi may mga kasabayan ako na nag-jogging din. And we don't care kung ano yung suot ng isa't isa. We do our thing. Ganun. At saka, I stopped caring about what other people think. Kasi, hindi naman nakakatulong. And hindi naman nila ako kilala. Okay. And, syempre, ang aking smartwatch na gift ng aking asawa. Wait lang. Sobrang useful to netizens. And alam nyo, share ko lang to netizens. Si Ijun, hindi na siya ganun ka-conservative. Kasi, last time, naka-tube dress ako, wala siyang sinabi sa akin. Tapos, naabutan din niya akong ganito yung suot nung nakaraan. Nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, I'm just gonna go for a walk. Ate, araso, 잘 갔다 와. Yan. Ganun lang. As in, wala siya sinabi na ganyan isusuot mo, mami. I think kasi medyo, nagmamature na din si Ijun and madami na din siyang nakikita na, yung suot ng mami ko, normal lang. Pero until now, hindi talaga nila bet yung bulaklakin. Kasi parang hindi siya very Korean. Ganon. Okay. Mag-white cap na lang ako.
Hi! Okay. And we're ready to go. Go, go, go. Okay, ito yung aking mirror dito sa apartment. Okay. Ito ang aking OOTD. Let's go. Oy, char lang. Siyempre, mag-windbreaker ako. Medyo malamig eh. Tumawag sa akin yung staff sa apartment. Pinapalipat yung sasakyan. So, bago ako maglakad-lakad, lipat na natin yung sasakyan. Hindi pa tapos yung construction sa apartment namin. Ang dami palang gagawin. Mag-repaint na din dito. Yung basement parking, yung mga crack. Inaayos nila. Bago natin ilipat yung sasakyan ipapasyal ko muna kayo dito to netizens. Ganda Parang tambayan to dito sa apartment namin. May mga benches, trees and flowers. Pag summer actually may tubig to. Yan. May fountain. Pwede maglaro yung mga bata. Yun yung sasakyan ko. Ganda ng mga bulaklak to netizens, no? More of flowers. Sobrang makulay. Nalipat ko na ang aking sasakyan sa basement 1. Anyway, may nagtanong, may bayad ba ang parking space dito sa apartment namin? Yes, nagbabayad kami monthly ng extra 15,000 won kasi dalawa yung sasakyan namin. Tapos, meron ding nagbabayad ng 50,000 won per month kasi may exclusive parking areas sila. Share ko lang sa inyo to netizens. Etong makikita nyo na may white and blue lines, dalawang sasakyan ang pwedeng i-park dyan para sa mga dalawaang sasakyan. And eto naman, makikita nyo, dalawang sasakyan din ang pwedeng i-park pero may yellow mark. Eto yung spaces exclusive para sa mga nagbabayad ng 50,000 won a month. Mas mahal yung binabayaran nila. Kasi sa kanila lang talaga tong dalawang spaces na to. Alam nyo, nagbago na din eh. Dati wala namang ganong system dito sa apartment namin. And nagtaas na din yung binabayaran para sa parking. I remember 10,000 won lang yung bayad namin before sa extra car. Yun. And ito pa pala, before I forget, importante to, since may mga gumagamit ng electric cars, syempre, may mga parking spaces for electric cars. Yan. May chargers na. Ito. Para sa mga electric cars yan. Meron ding parking sa labas, hindi lang sa basement, yung para sa electric cars. Actually, alam niyo si Alex, ayaw niyang tumabi sa mga electric cars kasi ang daming cases na biglang sumasabog yung electric car.
Tapos nadadamay yung ibang sasakyan. So, tuwing si Alex ang magpa-park, lagi niyang iniiwasan yung space na yon. And hindi rin basta-basta makakapasok ang mga bisita or trespassers since very secured ang apartment. May touchpad. Ang may access lang is yung unit owners. Kasi merong passcode. Mag-stairs na lang ako. Hindi lang sa parking yung passcode. Meron din sa main entrance. Yan. Oh, yan. Dyan. May touchpad. And sa gate to netizens, very strict din sila. Kailangang i-register yung plate number ng bibisita sa mga unit owners. Kapag hindi ni-register, hindi nila papapasukin. Very safe dito sa Korea to netizens. Kasi ang daming CCTVs everywhere. Dito sa apartment namin, nagkalat yan. I'll show you, wait, pag may nakita ako. Malayo yung isa. Oh, tingnan nyo, doon. Dalawa na yun. Ganyan kaayos ang pagtatapon ng recycling materials dito sa Korea to netizens. Yan, no? May schedule kami ng pagtatapon ng recycling materials once a week. Pero yung mga basura namin, everyday namin pwedeng itapon dyan sa recycle house. Oh, ayan, oh. Sa playground, may CCTV. Yan. Kita niyo yan? There. And alam nyo ba, dun sa smart monitor namin sa kitchen or sa TV namin, merong designated channel para sa playground. So, yung mga anak namin, pag naglalaro sa playground, pwede naming i-monitor. Ay, ganda talaga ng ng spring din. Daming bulaklak. Sasa, ay, ang ganda-ganda, oh. Sobrang pretty ng color. Ang bilis to netizens, no? Oh, tingnan nyo yung cherry blossom trees. Green na. Yung nakaraan, puro flowers pa yan. Update ko lang kayo sa construction dito sa park to netizens. Sobrang bilis nilang gumawa. In a week, makikita mo talaga yung progress. Yan. Pasensya na kayo, maingay. Construction ongoing ang park. But I wanna share something to netizens na talagang mapapawaw kayo kasi dito sa Korea, ginagawa talaga ng government yung trabaho nila para sa mga tao dito sa Korea and para sa convenience namin dito sa Korea. So, kung makikita nyo yan, wait, yan, dyan ako nag-art class and sobrang mura lang yung binayaran ko. Sports center to netizens. The sports center is for the people talaga. Kasi alam nyo, ang daming sports facilities na pwede naming ma-enjoy na sobrang mura lang to netizens. May bayad, pero pangmasa yung bayad talaga. Siguro, lang yun, pang maintenance lang ng center. We can enjoy swimming, ping pong, may art class pa nga dyan. Kasi nag-attend ako ng art class dito last year. Ano pa ba? Bowling.
sobrang mura lang talaga mag-rent ng bowling alley na ang mahal-mahal sa Pilipinas. Oh, nagulat ako nung nag-asa ko sa mga pinsan ko kung magkanong mag-bowling sa Pinas. Grabe! Nakakaloka yung presyo. Dito, sobrang mura lang. Parang 2,950 lang per person to netizens. O, diba? Nakaka-amaze. Pasensya na kayo kung binibida ko ang Korea. Kasi, kabida-bida naman talaga. As a taxpayer, ramdam na ramdam ko na may napupuntahan yung binabayad kong tax. Yan! Sa tax namin yan! Yan! Tax din namin yan! Yung mga halaman, puno, sa tax namin yan ang galing. Bike lane, maayos na daan, yan, galing din sa tax yan. Ang public school, well-maintained, everything is provided for the students, libre ang uniform, libre ang pagkain, malinis, maayos, quality ang education, libre ang mga school materials, may mga public toilets, galing din yan sa tax namin. O, tingnan nyo kung gaano kaganda ang park dito to netizens. Merong nagbe-maintain. Mga seniors yan na per hour ang bayad. May mga public playgrounds. Yan. I'm going to have brunch here at Subway. Medyo natagalan ako sa pag-order kasi iniisip ko kung dito ko kakain or sa bahay na lang. I decided na sa bahay na lang. Pag dito kasi ako kumain, kailangan kong umorder ng drinks. Ayokong soda. Siyempre, mabubulunan ako pag puro sandwich lang kanain ko. Tsaka, matitempt akong umorder ng cookie. Ang sarap kaya ng cookie dito. Medyo matagal akong naghintay. Madaming orders. Uwi na ako to netizens. Kain tayo brunch. Safe ang gamit dito sa Korea. Kahit iwan ko tong camera ko, walang kukuha nito. Baka iwan ako ng isang bagay. May nahulog ako na card or wallet. Maibabalik at maibabalik sa akin. And walang magdi-dare na gumamit ng credit card. Kasi mahuhuli at mahuhuli. Medyo malamig today. Si Ijo nag-t-shirt lang. Pinagja-jacket ko eh. Uy, lamig ah. Sabi sa weather forecast, uulan later eh. Prepare ako ng honey lemon tea. Nilagyan ko din ng black barley. Black barley tea. Yan. Pinagsama ko yung dalawang tea. Oy! Wait. Di maganda yung weather to netizens. Yung gloomy. Share ko lang sa inyo. Yesterday, our family celebrated Ijun. Sa Korea kasi, merong araw yung mga people with disabilities. And sabi ni Ijun,
Ay, mag-celebrate tayo, apa. Kasi 'di ba meron akong disability. So, we ordered chicken, tapos bumili kami ng ice cream, pero hindi ko yun pinlog. Kasi gusto lang namin i-enjoy yung family time namin. And sabi ni Alex, Ate, nararamdaman mo ba na may disability ka? Sabi niya, meron naman talaga akong disability, apa. Yun naman yung totoo. Pero, I feel na I'm a normal person. Parang kagaya lang din ako ng mga friends ko. Meron akong friend na nakasalamin kasi malabo mata niya. Ako naman, meron akong hearing device kasi hindi ako nakakarinig. Tapos, wala, very light yung conversation namin with Ijun. I'm just so proud of Ijun kasi, alam nyo, very confident siya sa sarili niya with all his imperfections. Sa totoo lang. Pag may breakout siya, sabi niya, normal to, mami, okay lang, pinagdadaanan to lahat ng mga teenagers. Yung ganon, nung last time nadapa siya, sabi niya, okay lang, mami, lahat naman nadadapa, ikaw nga nauumpog ka, nasusugatan ka kapag nagluluto ka. Part yun ng paglaki ko. Pati yung pag mababa yung score niya sa exam, hindi siya bothered, sa totoo lang. Lagi niyang sinasabi, pwede pa akong bumawi ulit. At saka, alam ko na kung saan ako lacking. So, sabi niya, yun yung kailangan kong i-improve. Yun yung kailangan kong pag-aralan. Ganun. Nakakatawa lang. Siyempre, habat nakalimutan ko na yung subway ko. Kakachika ko to, netizens. Hindi, sobrang nag-enjoy lang kami sa conversation namin with Ina and Ijun last night. Kasi Ina, yung role niya talaga is, big sister kay Ijun. She always reminds her brother na kailangan focus siya sa pag-aaral niya para makapasok siya sa school ng ate niya. Sarap. Kain tayo to, netizens. Magpapaschedule pala ako sa hair salon. 네, 안녕하세요. 네. Kain lang ako to, netizens. Ha? Ito na kayo. I'm going to the hair salon na mag-walk lang ako to, netizens. Walang payong si Ina and Ijun. Sinabihan ko sila, it's going to rain. Don't forget your umbrella. Pagka-check ko, nandun ang mga payong nilang magkapatid. Ay, sayang naman to, netizens, oh. Desk. Ay, ang ayos pa, oh. Ay, grabe, oh. Iuwi ko kaya to. Wala na kasing paglalagyan sa bahay. Ang ayos pa. Ang linis. May mga tao talaga na ang bilis mag-let go ng mga bagay-bagay, no? Parang napaka-judgmental ko sa part na yun, Hindi, sorry naman. May reason yun bakit tinapon. sorry. Uy, hindi ako nag-jacket. Buti na lang, medyo makapal yung knit na suot ko. Bearable yung, lamig. Very unpredictable talaga yung panahon dito sa Korea ngayon. Nung mga nakaarang araw, alam nyo, summer feels. As in, init. Ngayon naman, late winter feels. Mega. Public use yan to, netizens. Magda-download lang ng app. Pero hindi ganun kamahal ang bayad. Annyeonghaseyo!
Usan. Muntik na maiwan yung umbrella. Ne! Ay. Ganda ng kulay ng mga puno ngayon. Ganito yung gustong color ni Alex. Obviously, mahangin sa labas. Okay ba ito, netizens? Ay naman. Alam nyo, si Ijun, every time na wala ako sa bahay, tatawag yan kagad pagkagaling niya sa school. Tapos magtatanong yan, Mommy, where are you? Alam nyo, na-appreciate ko yun sa mga bata. Pag hinahanap nila ako, after ng busy day nila sa school and sa academy, ramdam na ramdam ko na kailangan nila ako. Uwi na ako to, netizens. Ganyan maglipat bahay sa Korea. Grabe, ang taas. How are you? Honey? Alam niya dumating ako, lumabas ng room niya. I love you. I love you. Nagpapainit ako ng ulam to, netizens. Pabaon to ni Omoni, Cheyok Kokum. This is the food. Inea, ayaw niya daw ng side dishes eh. How's school? How are you today, baby? 힘들어. 힘들어? 졸려. Sleepy? Nagustuhan niya. Luto ng lola niya yan eh. Nung nakaraang araw, ay hindi pala. Kailan ba siya? Last weekend. Hanggang 2 a.m. siya sa study cafe. Sabi ko, uwi ka na kasi nag-worry ako eh. Sabi niya sa akin, masanay ka na, Oma. Kasi from now on, ganito talaga ako mag-aaral. Tsaka huwag kang mag-alala kasi safe naman. Pero tayo kasing magulang eh. Hindi tayo mapakali eh. Hanggat hindi natin nakikitang nasa bed ang tulog yung mga anak natin. Sa sobrang antok ko na, nakatulog ako. Pero, ang babaw ng tulog ko. Ilang beses akong pagising-gising para i-check kung dumating na siya and tulog na siya. Ang problema ko, once na nagising and bumangon ako, nahihirapan akong bumalik sa pagtulog. Sabi ni Alex, bawasan ko na daw yung masyadong pag-aalala. Kasi, ganito, yung norm sa Korea pagdating sa pag-aaral, lalo na kapag naghahanda for examination. Pag-pray nyo na maganda ang result ng exam ni Ina and Ijun. Ayoko nung way of studying dito sa Korea. Sobra talaga. Kaya every time na may oras ng pahinga ang mga bata, ini-spoil talaga namin sa pagkain, sa mga bagay na gusto nila. In a good way ha. Hindi yung spoiled na wala man lang ka-effort ang anak, tapos ibibigay mo lahat. Hindi kami ganun ni Alex. Hintayin ko si Alex. Paghahanda ko siya ng pagkain. Si Iju nagpaalam, after academy, makikipag-bonding daw siya sa mga friends niya. Kakain sila sa Loteria. So, hindi magdi-dinner si Iju dito. Alex is home.
This is the durup. Hindi na ako nag-vlog nung nag-visit kami last weekend. Yan ang dinner. Hindi na ako kakain. Masarap? Siyempre masarap. They are from your mom. 괜찮아. Oo nga, no? I didn't prepare anything. Lahat yan galing kay Omoning. 이러잖아. I prepared the table for you. Actually, bye-bye. Bye. See you sa next vlog to netizens. Bye-bye. 바이바이.